Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po mga kapatid. Ako po si Sister Eliza Ilagan from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay mula sa Langit, ang aming pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Father God, pinupuri ka po namin sa umagang ito at pinasasalamatan dahil sa inyong kabutihan sa amin. Dalangin ko po sa aming pag-aaral ng inyong salita ay ihanda mo po ang aming mga sarili upang ma-absorb po namin ang inyong katuruan. Tago mo po ako sa iyong likuran at ikaw po ang mahiyag sa umagang ito. In Jesus' name we pray, Amen. Po ng ating pag-aaralan ay the accusation is made, you have killed the people of the Lord. Samahan niyo po akong bumasa sa number 16 verse 41. Kinabukasan, ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagreklamo laban kina Moses at Aaron na nagsasabi, pinatay ninyo ang bayan ng Panginoon. Ito po ay nung sumunod na araw, ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagreklamo laban kay Moses at Aaron. Kaawa-awa si Moses, marahil ay umaasa siya na ang lahat ng gulo ay tapos na matapos hatulan ang mga rebelde. Ngunit ngayon ay kailangan naman niyang harapin ang mga nakikiramay sa mga taong nagkawatak-watak at naaawa sa kanila. Pinatay mo ang bayan ng Panginoon. Ito ang paratang nila, ngunit hindi si Moses ang may gawa ng bumukas ang lupa at lamunin ang mahigit 250 katao. Maliwanag na ito ay kamay ng Diyos at hindi ni Moses. Sa teksto pong ito ay makikita po natin sa kapanahunan natin ngayon ang tensyon at pagsubok or challenges na hinaharap ng ating mga leader and pastors sa ating paglalakbay patungo sa kung saan tayo nais dalhin ng ating Panginoong Diyos. Sa kabila po ng pagpapakita ng Panginoon sa ating buhay, ng mga kamanghamanghang pangyayari at ipinararanas po niya sa atin ang kanyang kabutihan habang tayo ay sumusunod sa kanya. Meron pa rin pong mangilan-ngilang tagasunod na may pagdududa at hindi pa nasisihan sa kung ano ang meron sila, na kung minsan ay nagiging rason po ito kung bakit napakaraming nasasabing hindi mabuti laban sa namumuno. At base rin po sa tekstong ito, lumalabas ang likas na kasamaan ng mga tao at katigasan ng puso, kawalang respeto sa taong pinili o hinirang ni God para magpastol sa mga taong pinili din sana na maligtas. Ngunit dapat nating malaman na hindi talaga mananaig ang kalapastanganan laban sa kabutihan ng Diyos. At dapat din po nating tandaan na ang ating mga leaders and pastors ang matyagang nananalangin every day, every time na may idinudulog po tayo para sa ating sariling kapakinabangan. Kadamay po natin sila sa sitwasyon na tayo ay nanghihina, nahihirapan. Hindi po ba tayo ay lumalapit sa kanila tuwing may pangyayari sa buhay natin na halos hindi na natin kinakaya? Hindi po ba tayo ay humihingi ng panalangin sa kanila tuwing may matinding nangyayari sa pamilya, sa trabaho o anumang aspeto na nangangailangan tayo ng tulong? At alam po ba natin na nasa kanila nakasalalay ang susi ng pagpapala para sa atin? In what way? Sa pamamagitan ng panalangin nila na ipinararating ang ating needs through their prayers at pag-aayuno para sa transformation ng kanilang mga nasasakupan. Katulad po ito ng ginagawa ni Moses noong kanyang papanahunan. Ganun po karubdob or kabuti ang kanilang mga puso para sa bawat tao. Kasi napakahalaga tayo sa kanila. Ayaw po nila na tayo ay maligaw ng landas sapagkat pananagutan po nila tayo sa Diyos. Dahil ayon sa Hebrews 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. In our lives, we can learn from this account. It reminds us to be mindful of our words and attitudes, especially when facing difficulties or uncertainties, rather than grumbling and complaining. Let us thank God for giving us His chosen leader to guide us while we are in this entire world. May we seek faith, patience, and trust in the journey ahead. At sa atin pong conclusion, sa Romans 13 verse 1 to 5, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been
instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God, servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Para po sa ating pagtatapos, ay samahan niyo po ako na manalangin. Father God, salamat po sa katuruan sa umagang ito. Dalangin ko po para sa mga namumuno sa amin na patuloy niyo po silang patatagin sa kanilang mga task or gampanin na ibinigay niyo po sa kanila. Patuloy niyo po silang palakasin physically and spiritually. Ma-receive po nila ang respeto na nararapat sa kanila. We thank you, Lord, sa mga nagpapastol sa amin na ipinadadala in this journey of life. In Jesus' name, Amen. Patuloy niyo po kaming samahan sa ating programang Tinapay Mula sa Langit bukas para sa pang-araw-araw nating devotion. Malaya po nating i-share ang gawaing ito upang mas marami pa pong ang mapagpala. Maraming salamat and God bless us all.